salamat sa pagpunta. Salamat sa oras. And again, magandang araw sa inyong lahat. Okay, so pag-usapan natin ngayon, your financial security starter pack. Diba? Parang ano lang yan, parang anong travel pack na meron ka? Ano ba yung mga panimula na meron ka na gusto mong gawin sa buhay-buhay mo? So syempre, bago ka mag-starter pack sa ibang bagay, ito rin idagdag mo muna sa iyong security starter pack. Okay po, so salamat sa pagpunta muli. Okay, start na po tayo. Okay, tanong sa mga audience natin ngayon, di ba? Ano nga ba raw, what should be in your starter pack? Sige nga po, pakisabi nga po, paki-unmute kung ano nga ba yung sa tingin nyo na meron dapat sa ating financial security starter pack. Any answer will accept naman po. Sige po, can you name nga po ano nga ba yung mga meron dapat o sa panimula ng ating financial security starter pack? Anyone po? Nagtatype po ba kayo? Kasi hindi ko po siya mababasa. Meron sa chat box, work. Sige, ano yung nasa chat box? Hindi ko Work. Work, okay. Savings. Savings, okay. Yun na, dalawa. Work and savings. Okay, sige. Tingin sa mga nagsagot po, no? Work and savings actually, fundamentals naman talaga yan. Actually, tama yung sagot na yan. Pero syempre, i-unlock na natin. Ano nga ba yung financial security starter pack na sinatawag nila? Okay. Start tayo. So regarding with the financial planning pyramid. So basically, sa baba ng ating financial pyramid, yan, papasok talaga yung trabaho. Fundamentals yan kasi kailangan natin ng cash flow. Tama yun. Dahil kailangan natin ng pagkukunan ng income. Siyempre, pag kumikita na tayo, papasok sa isip natin yung mag-ipon, which actually tama yung sagot kanina ng dalawa nating audience. Pero siyempre, tingnan natin, ano nga ba yung pwede pa? Okay, once meron tayong trabaho, we should manage our liquidity. Yan. Liquidity, yun, bubulbul pa ako, no? Pangalawa naman yung protection. So, siyempre, kailangan natin protektahan yung income natin. Hindi pwedeng trabaho, tapos gastos, trabaho, gastos, then savings. Kailangan may protection din. Kasi kailangan nating paprotektahan yung mga taong umaasa sa atin. Yung sarili natin, tsaka yung mga taong umaasa sa atin. The next, yung accumulation. So, bukod sa trabaho, meron pa palang ibang paraan na pwedeng pagkunan ng pera. Passively, or sabihin nating buy assets. So, sabihin namin magtatrabaho ka, yung pera mo pwede magtrabaho para sa'yo. Then assets, yung mga assets na to ay magbibigay ng pera sa'yo habang ikaw din nagtatrabaho. Okay, next, pang-apat naman yung transfer. If ever kung meron kong property, yung mga property na pwede ipamana, alamin mo kung ano nga ba yung mga paraan bago ipamana, ano nga ba yung mga bagay na dapat natin isettle bago mapunta yung property sa yung mga dapat pagbigyan ng pamana. Okay, pero syempre, at this point, hindi natin pag-uusapan yung lahat kasi masyadong malawak yung topic na yan. So pag-usapan natin ngayon yung ating tinatawag na good foundation. Yung dalawa muna, yung managed liquidity tsaka yung protection. So ano nga ba yung managed liquidity? So meron tayong tinatawag na everyday needs yan. Minsan mabigat yung everyday needs na yan. Minsan pambili mo ng ulam, di ba? Pangbaon, minsan pamasahe mo. Yan, kailangan yun eh. Kailangan naka-budget din yun. So syempre kung may utang man tayo, dapat mabawasan siya kahit paunti-unti para hindi magalit yung ating taong na pagkautangan o sa bangko man yan, para hindi mailit yung property kung ano mang kinuha mong o kung kumuha ka man ng sasakyan sa bangko. The next, syempre, natural calamities. It happens. Lalo ngayong panahon na to, grabe, no? Ewan ko lang kung naramdaman ninyo or napunan ninyo, parang wala namang pandemya, pero bakit karamihan ngayon mga bata may sakit? Literal. 'Di ba? Yung ibang school mga nag-health break na sila for a week para lamang makapagpahinga tong mga bata. Yung panahon natin actually talagang pabugso-bugso, mainit ang panahon, biglang araw. Yun lang naman kasi ang panahon meron sa Pilipinas, pero sabi nga nila, yun ang given na panahon eh. So ano pwede natin gawin? Adjust your sail. Tayong mag-a-adjust. Kasi yung panahon hindi natin siya makokontrol. Okay, next. So next tayo yung temporary job loss. Huwag naman sana. Though hindi na pandemic, pero syempre meron pa rin mga pagkakataon na nawalan tayo ng trabaho or panandali ang nawalan tayo ng source of income dahil kailangan natin lumipat sa company or something, mga bagay na nakapagpatigil sa atin dahil kinakailangan. Meron tayong priority na apektuhan yung ating trabaho. Sabihin natin yung business mo, medyo mina na. Isa yung inaasahan mo ng cash flow mo monthly. So anong gagawin natin? So anong pwedeng gawin? Yan, pag-usapan natin yan. And next protection natin, syempre, if ever, wag naman sana,
Sana wag nang ipagkaloob ng Diyos na may magkaroon ng sakit, illness, or wag naman sana may maaksidente or ma-disable or mawala sa member ng family. Siyempre, kailangan pa rin natin ng finances. Sa lahat ng sitwasyon na to, hindi naman natin sinasabi na lahat ang sagot ay finances, pero siyempre malaking factor yung maitutulong ng finances na to sa ating sarili, lalong-lalo na sa iyong pamilya. Okay, so pag-usapan natin ngayon, manage liquidity and protection. Okay, so ito po. Sabi nga nila, kapag na-ensure mo na yung liquidity, ibig sabihin, yung mabilisan, kailangan mo ng pera instantly. Ibig sabihin natin, itong oras na to, kailangan ko ng pera kasi may certain situation na kailangan ng ganitong cash. So, kailangan daw may emergency fund, which actually, non-negotiable yan. Okay. Pa-mute na lang or pa-type ulit. Yung pasunin na lang ulit if ever kung ano yung maging sagot nila. Sabi kasi dito sa ating slides, 3 months to 6 months na monthly household expenses yung iyong dapat emergency fund. So let's say kung meron kang 50,000 monthly salary, dapat multiply yung by 3 or by 6 yung dapat yung emergency fund mo. Okay, sabihin nyo nga sa akin yung bang ganung emergency fund, sapat ba o hindi? Sabihin nyo lang sapat or hindi. Pwede kayo mag-unmute. Sabi Hindi. nila, hindi po. Hindi po. Okay. In general, hindi. Yes, okay. I-accept na natin yung katotohanan. Kasi pag natin niyakap ng katotohanan na, ay sapat to, sige okay lang. Eh what if hindi nga? So iyakapin natin yung hindi. Bakit? Kasi hindi natin alam kung ano yung sitwasyon na pwedeng dumating. Sabihin natin, isang taon may nangyari na gano'n, na sitwasyon, na hiningi yung ating kaperahan sa loob ng isang taon. Anong gagawin natin? Ang emergency fund natin is 3 to 6 months. Which actually good, may panimula ka. Pero anong sunod dun sa next months na nasusunod? 7 months, 8 months. So wala na. So magkakaroon na tayo ng problema. Sasabog na yung utak natin. Saan tayo kukuha ng pera? So hindi sapat. So ilan ba dapat, Art? Kung kaya natin ng 1 year. 1 year minimum. So Art, kailangan ba talaga isang bagsak ipunin ka emergency fund? Hindi naman. Kailangan lang yan, paunti-unti lang. Ang mahalaga, meron ka na ilalagay sa emergency fund. Kumbaga ngayon, sige, itong month na to, Art, kaya ko lang ilagay is 1,000 lang. Okay lang ba? Okay lang. Something is better than nothing. Mahalaga may nilagay ka. Then increase over time. Pag may na-receive ka na maganda-ganda or kung maganda yung cash flow ng business mo, maglagay ka, dagdagan mo, lakihan mo. Until dumating yung emergency fund na yun na talagang yun kailangan mo talaga. Emergency fund for short term only yan. Hindi yan pwedeng pang matagal. Kaya nga from the word emergency. Okay? So ngayon, kung magkaroon daw ng halimbawa lang, temporary crisis and disaster, minor illness, neutral calamities, in between jobs, so sabihin natin pandemic, lockdown, or quarantine. Though wala namang pandemic, sabi mo kanina, parang may pandemic kasi ramdam talaga yun sa mga bata yung talamak ng pagkakaroon ng sakit. Though syempre hindi natin yung pinapagala, hindi naman natin hingin. Pero syempre ang tanong, ready ba? Okay. Syempre kung meron kang kumbaga, ensure na yung iyong liquidity, madali ka makapagbibigay ng cash sa sarili mo. Anong pakaramdam? Yan! Yan ang pakaramdam. Di ba? Wala ka man sa beach ngayon. Pero alam mo na nakaupo ka, nasa laptop ka, di ba? Na-relax kasi alam mo kahit anong mangyari, ready ka. Yan ang pakaramdam ng mayroong isang emergency fund na sapat. Sabihin natin minimum 1 year na pwede mo naman pag-ipunan paunti-unti. Okay? So, pala ulit tayo dito, isa pa. Pabigyan natin itong isa pang ensure liquidity na kung saan kung sakaling mangyayari man, wag naman sana, anong pwedeng matulong yung Art? Siyempre, kung meron kang current savings account na kung saan anytime within the day, kaya mong encash yan. Okay? Okay yan, walang problema. Kung nasa bank account man yan, walang problema yan. Time deposit, okay din. Mahalaga, ma-encash mo agad yan. Kasi nga, emergency, from the word emergency. Next, money market. Again, kung kaya mo na mag-liquidate sa stock market, kaya naman yan, go lang. Okay, tanong ko lang sa inyo ngayon, kumusta ang emergency fund ninyo? Nasa emergency level na rin ba? Okay, sige, meron ba tayong emergency fund? Yes or no? Yes. Yes, okay, that's good. Okay, congratulations sa mga yes ang sagot natin. Malit man o malaki, okay lang. Kasi bakit? It helps makakatulong yan. Kasi pag meron ka niyan, kanina no, relax na relax, nasa beach, di ba? Ganun yung pakaramdam. Eh ngayon, kaya mo itaas yung paa mo. Di ba? Ang linis pa ng talampakan itong model natin, ano, grabe, na talagang naramdam. Sana all ganito yung pakaramdam. Pero syempre, sabi nga nila, bago ka mag-sana all, make sure na may emergency fund ka talaga.
Baka mamaya sana all ka naman sa, hindi mo naman nilalagay emergency fund mo. Lagyan mo. Di ba? Kaya nga from the word emergency. Hindi yan pang Shopee ha, hindi yan pang Lazada. From the word emergency, doon mo lang gagamitin. Baka mamaya, Art, kasi meron na sa ano ko eh. Nasa card ko nga. So, hindi siya emergency. Huwag mo siyang gagamitin doon. Okay? Iba yun. Okay? Makinig ng mabuti. Okay. Ngayon, next. Ngayon, kapag may emergency part, anong pwedeng mangyari sa isang tao? Ayan, makakaporma ka ng maganda kahit mainit. Di ba makapag-jacket ka, makaporma lang. Kidding aside, ibig sabihin lang yan, very confident ka. Kahit kanino kang marap. Kasi alam mo, kahit anong mangyari sa'yo, meron at meron ka, lalong-lalo na yung pamilya mo. So anong meron, Art, kapag ganyan ang pakaramdam? Siyempre, no financial worries. Sana, di ba? Sana lahat ng Pilipino, sa lahat ng bawat pamilyang Pilipino, no financial worries. Kaso mostly narinig natin sa mga bawat Pilipino, financial ang kanilang pinoproblema. Na gusto nating solusyonan, siyempre, di ba? So ano pang pakaramdam, Art, kapag kakompleto ang emergency fund? Ayan, avoid potential losses. Sabihin yung mga bagay na meron ka na hindi mo naman na kailangan i-ibenta, di ba? Matutugunan. Kasi bakit? Kasi meron kang sapat. Okay? Next, have time to get back on your feet. Di ba meron pagka-sitwasyon ako saan kailangan ng malaking pera, feeling mo nasa ibang planeta ka. Feeling mo lumulutang ka kasi bakit? Kasi alam mo, sarili mo na wala ako eh. Saan ako kukuha? Minsan magtatawag ka na lang iba't ibang santo. Minsan yung mga kaibigan mo na hindi mo naman nakukontak, makukontak mo. Kasi bakit? Kasi kailangan na. O ngayon, pag wala, anong pakaramdam, Art? Ayan, borrow funds. Yan na nga, mangungutang tayo. Bukod sa utang, may interest pa. Diba? Yung pinag-ipunan mo, redeem long-term cash assets, yung pinag-ipunan mo ng 1 taon, 2 taon, wala. Babasagin yung alkansya. Magwi-withdraw ka talaga. Kasi bakit? Art, wala eh. So yun ang yun ang gusto natin bigyan ng solusyon. Diba? Mahirap mang makabalik. Okay, ngayon, hindi sapat, sabi nga natin. Ngayon, anong pakaramdam mo, Art, pagka wala? Kanina, pang-poster yung ano natin, picture. Ngayon, ito na. Ayan na. Diba? Yakapin mo na lang. Magwawalling ka na lang. Iyak ka na lang sa diyan kung saan man. Diba? Isang bagay na kung saan ayaw natin mangyari. So yun ang gusto natin bigyan ng solusyon. Okay? So next tayo, okay. Sabi nga raw nila, protect yourself. Kahit sinong advisor, financial advisor, sinasabi yan, protect yourself. Kasi pag protekta mo yung sarili mo, poprotekta mo na rin yung pamilya mo. Okay, against once against risk events. Okay, bigyan niyo nga ako ng bigyan niyo nga ako ng risk events na alam ninyo. In general, kahit anong risk event siya, sa tingin niyo na pwedeng mangyari sa, huwag naman sana, sa isang member ng family or sa mismong provider. Ano yung sa tingin yung risk events na pwedeng mangyari? Kahit kanino man. Type in or pakibasa na lang po kasi hindi ko talaga siya mababasa. Or pa-unmute na lang po. Risk events. O kahit isa lang. Sabi nila, health issues, sakit, accident. Okay, health issues, sakit, and accident. Okay, actually lahat yun ay risk events na hindi natin kayang kontrolin. Isang bagay na kung saan pwedeng mangyari kahit anong oras, kahit gabi pa yan. Sabihin, anong pwedeng maging solusyon natin dyan? Siyempre, sa pera pa rin. Yun ang pag-uusapan natin dyan. Okay, tama yung sagot natin, ano? Unexpected timing. Diba? Pinagdidinan ko yun kasi hindi natin mapipredict yan eh. Parang lindol lang yan. No one can predict kung kailan tayo magkakasakit or magkakaroon ng tinatawag nating critical illness. Yung mga nabanggit nyo kanina na sakit, okay yun, pero that's general, di ba? Tama naman. Pero what if specific critical illness? Ready ba tayo dito sa 1 million or 2 million? That's a problem. Nabigyan natin ng solution. Diba? Kung meron tayong solution para dyan, yung treatment and medical expenses natin, hindi natin iisipin. So isang bagay na kung saan makapagpapaginhawa sa sarili natin o sa pamilya mo rin, yung magiging isipin. So isang bagay na dapat na, ngayon pa lang, matugunan na natin to, yung mga pangailangan natin para sa kahit anong risk events na to, naka-ready tayo. Okay? So ngayon, ano ba yung must-haves natin in your starter pack? Okay, pag-usapan natin itong dalawa na to. Okay? Kapag sinabi natin minor health crisis, o sabihin natin minor illness or short-term treatment care, ano bang meron ka dapat niyan? Sige nga, answer me nga. Doon na-mention na natin to kanina. 2 words to, initial niya,
EF. Type nyo nga or unmute nga. Anong kailangan natin na to na must-have na to na unang-unang kailangan natin sa ating starter pack? Again, towards EF. Emergency fund. Emergency fund. May narinig ako sumasagot. Though mahina. Sige, accept na natin yun. Narinig kayo. So, emergency fund, yes. That's the bottom line. Emergency fund. Kasi nga, kailangan natin liquidate in any time. Okay, tanong ko lang. Bukod sa bangko, saan nakalagay yung inyong emergency fund? Don't worry, hindi ko yan kukunin. Sa iba kasi, sa kooperatiba. Pwede rin kasi doon kasi anytime pwede ka mag-liquidate doon. So, saan nakalagay yung inyong emergency fund? Sa bangko rin ba? Or sa piggy bank ba yan? Saan ba nakalagay yan? Anyone can answer po. Sabi nila, oo. Co-op. Okay, okay ang co-op. Actually, habang nandyan yan, kumikita pa yan. O, di ba? Maganda. Wise din. Okay, next. Sa kabilang side naman, if ever magkaroon ng major health crisis, o na-mention natin kanina, critical illness. Long-term to long-term treatment, care, and loss of income earning ability. Ano ang solusyon natin dito? Anong dapat meron tayo? Kanina, short-term. So, emergency pa ng solusyon natin. Ano naman ngayon, pwede natin mag-solusyon dito? Bigyan ko na kayo ng idea. Towards to. Initial niya ang towards ano yun ay HI. Ano ba tong HI na to? Na dapat meron ka pala bukod sa emergency fund. Sige po, pa-unmute po kung gusto niyo sumagot. HI na to. Sabi ng audience natin, health insurance. Wow, okay, fantastic. Tama naman, health insurance. Kasi itong emergency fund, sapat yan, okay. Pero nga lang, sabi nga natin, short term lang kasi ito eh. What if major, critical, milyon ang gagasin? Meron ba tayong milyon na emergency fund? Kung meron ka man, congratulations. Pero syempre, anong pwedeng sumalo? Yung health insurance. Kasi kaya magbigay niya ng milyon sa'yo sa small amount na investment na pwede kang magsimula. O mamaya pag-usapan natin yan, if ever, kung sakaling man na gusto mo kumuha ng health insurance, maliit lang amount lang pala, pwede na art. Yes, pwede. Okay, health insurance is your safety net. Diba? Sasaluyan sa'yo eh. Okay? Safety net catches your fall so that fatal incident is prevented. If ever, wag naman sana meron sakit sa kliyente. Sabihin natin yung minor na sakit. O anumang minor yan. Na kaya namang lunasan basta meron ka lang sapat na pera. Kung meron ka insurance, nasabihin natin 1 million to 2 million, definitely. Health insurance, I mean, baka gumaling ka. Baka mabuhay ka pa ng matagal. Sasabihin, kahit sabihin natin ibayad mo pa lang, 1 taong pa lang, pwede pala art na magamit ko yung health insurance. Yes, definitely. Kung magkano naman yung premium mo, sabihin natin 30,000 lang yan per year, art, kaya pala i-cover ng ganun. Yes, then do it. Okay, so in case of critical illness, huwag naman sana, yung cash benefit natin, okay, will cushion the financial impact. So sabihin, so that you can focus on recovery and not the cost. Okay, most likely ganito. Stress na stress ka. Bakit? Kasi nagkasakit. Ang isip mo kagad, saan ka kukuha ng pera na pampagaling, na pambili ng gamot, na pang-hospital. Doon pa lang stress na stress ka na. Pero kung meron ka insurance, alam mo sa sarili mo, okay, ang iisipin ko kung paano ako gagaling. Kapag ganun yun na lang isipin mo, hindi mo isipin yung pera, ibig sabihin, di ba? Napakalaking tulong kasi dagdag sa stress kasi kapag iniisip ako saan kukuha ng pera. Okay? So again, health insurance is recommended bukod sa ating emergency fund. Okay. Anong pakaramdam kapag meron ka art na emergency fund at health insurance? Okay. Bawal lang naman, huwag naman sana, critical illness siya. Makasurvive ka kasi kung meron kang millions ng health insurance, mahal pag critical illness. Pero kung milyon ang ang health insurance mo, definitely mabubuhay ka. Anong pakaramdam niyan? Ganito yung pakaramdam. O, di ba? Mapapapost ka pa ng ganyan, with quote pa yan. Diba? Sarap sa ganyang pakaramdaman, no? Kasi syempre, pagka meron ka niyan, cash is available. Isipin mo kagad, okay, may pera ako. Hindi ako mag-iisip kung saan man ako kukuha. Next, no need to redeem. Yung mga pag-iipunan mo ng 2 taon, 10 taon, hindi mo yun magagalaw. Sayong-sayo pa rin yun. Kasi bakit? Meron kang nakabukod dun sa critical illness or kung ano man naging sakit mo, wag naman sana, okay? Hindi mo kailangan manghiram sa ibang tao.
Actually, napakahirap manghiram sa ibang tao. Literally. Whether ka mag-anak, kaibigan, kakilala, tropa, ka-close mo man yan o hindi, napakahirap. Ang hirap. Lahat yan ay, karamihan sa yan ay tatanggi sa'yo. Piling-pili na lang yata yung kaibigan na alam mo na tutulungan ka sa isang iglap. Bihirang-bihira yan. So, ang hirap mamalimos ng tulong. Isang bagay na magpapagaling pa, kasi hindi po alam kung saan kukuha ng pera. Okay, pinagdidiinan ko yung kasi isang bagay na kung saan ang dami nakakaranas yun na wag na natin pag-isipan na maranasan pa natin. Okay? Focus on recovery. Diba? Napakasarap na, okay, magpapagaling ako. Kasi yung pera, hindi ko problema. Kasi meron akong sapat na inipon para sa sarili ko at yung pamilya ko mismo, hindi mo problema para sa akin. Kung ganun ang mindset ng bawat isa, wow. Diba? Okay. What if art wala ako? Ayan. Kung wala ka, ayan. Yan pakaramdam. Diba? Basang-basa ka na sa ulan, kasi hindi pa alam kung saan kukuha ng pera. Nakalipas na yung maghapon, wala pa rin. Tinanggihan ka pa rin ng mga kaibigan. May mga kaibigan mo dati na kasakasama mo lang sa kasiyahan, ayan, wala na. Tinalimutan ka nila. Kasi bakit? Kasi nangangailangan ka na eh. May hugot ba? Wala naman. Kasi nangyari naman yan kahit kanino. Diba? Lalayon ka niya kasi bakit? Hindi ka na kasi ng tulong. So, ano mangyari? Diba? Yun, mangutang ka, magkakaroon ng interest yan. Kumbaga, wala ka na nga, nagdagdagan pa yung utang, yung utang na yun, nagkaroon pa ng interest. Kumbaga, baon ka na, binaon ka pa lalo. Sakit, pero anong nangyari yun eh. Diba? So yung funds na yun sa gobyerno, okay naman. Okay, kwento ka lang, no? Yung father ko na sumalangit nawa siya, lumapit ako actually sa barangay. Gumawa ako ng letter on the spot. Kung tatanungin niyo kung magkano natanggap ko pang barangay na lang pa. 1,500. Siyempre, magpapasalamat ka dahil may natanggap ka. Pero alam natin na 1,500 is dahil tuldok yun eh. Diba? Baka hindi pa makabili ng earn yun. Diba? So, mahirap umasa sa gobyerno. Though, may mga government na talagang tumutulong, pero syempre, hindi lahat ganun eh. Diba? So, huwag tayong umasa doon. Okay. So, next tayo natin, again, yung pinag-ipunan mo na mahabang panahon, mawawala. Yung mga mangyayari. Inulit-ulit natin yun. Babang ko sa utang, makakaroon interest. Yung mga taong tutingin man ng tulong, hindi lahat yan itutulong. Sana nararamdaman mo yun sa akin. Sana nararamdaman mo yung sinasabi ko kung anong bagay nito. Diba? Next natin, bahala na. Baon sa utang, gagawin ko lahat para lang makarecover. Okay, tama yun. Pero habang nagre-recover ka, di mo alam kung saan kukuha ng pambayad. Okay? So ngayon, kanina sabi natin sakit. Okay? Yung health issues, tama yun. Meron pa tayong ibang risk events na kung saan pwedeng mangyari sa isang provider. So ano kaya yung risk na yun? Can you name it? Isa lang naman yun, very specific yun. So may keyword na kayo, provider. Ano pwedeng mangyari sa provider? Anyone? Ay, ano pala, na-expose ko na pala. Sige, okay na ako, nakapag-chat kayo, good na, pero napindot ko kasi. No? Okay, sige. Unexpected timing of a breadwinner's death. Isa yun sa pinakamasaklap na sitwasyon. Kahit sino, kahit kaninong member ng family, whether mayaman o hindi, whether nasa middle class ka, mahirap yan. Mahirap yan. Lalong-lalo na kung sila inaasahan mo. Okay? So, isang bagay, paru-paroon man, kung meron kang sapat na sabihin natin na protection para sa family mo, yung immediate and financial expenses, madali lang yan para sa member ng family. Okay? So, yung continuing income needs, madali para sa kanila. Okay? Bakit ko nasabing madali lang naman? Kung sakaling mayroong protection. Okay, let's say, si breadwinner meron siyang insurance. Let's say na 14 million. So, let's say ang kinikita nung breadwinner na yun is 140,000. Sabihin natin 1.4 million per year ang kinikita niya per year. So, multiply natin by 10, may 14 million insurance siya. Imagine, yung family na kanyang maiiwan, mauulila, kayang mabuhay minimum 10 years. Then mag-iiwan ka ng sapat. Continuing income needs. Yun yung kahalagahan yun.
Hindi yung nakapikit ka na lahat-lahat. Tatanungin ka pa ng partner mo, paano na kami? Bakit mo kami iniwan? Hindi, yung tanong nila, bakit mo sila iniwan is hindi, iniwan mo sila is nangyari naman talaga yun. Pero yung tanong na paano na kami, it means it's all about financial. Yun yung halaga nun. Di ba? Isang bagay na sana, kahit sabihin natin igagapang natin yung payment niyan, pero di natin alam kasi ang bawat bukas eh. Di natin alam kung anong paru-paroon, anong pwedeng mangyari. Di ba, whether bata o matanda, natutulog ka man o hindi, pwedeng may mangyari. Okay? So next tayo. Okay, kanina, napag-usapan natin must-haves natin, emergency fund, tsaka health insurance. O ngayon, so parang review na lang din naman to. Okay, kung meron man tayong temporary financial crisis na to, huwag natin karoon ng loss of job or income, business income slowdown, ano yung meron tayo, ano yung dapat solusyon natin dito? Okay, short term to na-mention na rin natin to kanina. Again, EF. So, type nyo lang ulit. Ano ba tong EF na to? Or unmute kayo. Baka alam nyo na rin kagad yung sagot. Okay, siguro na type na to, no? Okay, sige. So EF, na-mention ko na to kanina. Very, very, kumbaga parang easy answer naman dito. Emergency fund, syempre. Inulit-ulit natin, emergency fund. Kailangan talaga siya. Okay, next. Bukod sa emergency fund, kung meron tayong permanent financial crisis, huwag naman sana. Permanent, imagine. Permanent panghabang buhay, napakahirap yun. Kasi bakit? Nagkaroon ng problema sa provider o death of breadwinner. Loss of future income stream. Sabihin, yung mismong parent na wala, siya yung nagbibigay ng income. So, may problema paano? So, anong kailangan natin dito ngayon? Ano yung must-have natin bukod sa emergency fund? Anyone, doon magbibigay ng clue, ng initial. Kanina, sabi ninyo, emergency fund tsaka health insurance. Ngayon, may emergency fund na. Ano kaya yung kailangan ng mga tao if ever may mawala? Again po. Life insurance. Yun, tama. Dahil dyan, ma'am, may tama ka. Joke lang. Okay, anyway, you are definitely correct. Yun ang pinakasolusyon. Bakit naging mayaman ang mayaman? Kasi they avail more insurances. Imagine for the small amount na babayaran mo, millions ang pwedeng pamalit sa pamilya mo. Dahil di naman natin alam kung anong pwedeng mangyari. Okay, tama ma'am, congratulations, no? Life insurance, napakalaga niyan. Literal, sana mahalaman natin yung value na pwedeng ibigay nito sa ating pamilya. Isang bagay na kung saan, kumbaga, ikakasaya ng pamilya mo. Hindi dahil sa may na walang member ng family, pero alam nila sa sarili nila makapagpapatuloy sila ng mas magandang buhay. Di ba? Okay, life insurance, parang ano lang yan extrang gulong sa sakyan mo. Definitely, lahat naman tayo nagta-travel. Itong buhay na piniram natin kay Lord, lahat tayo nagta-travel actually. Lahat tayo may journey na lang dito sa atin. Sa mundong ibabaw. Okay, in case lang naman, di ba? Habang ka-travel, yung sasakyan natin, naplatan ng gulong. Definitely, kung may spare tire ka, continue yung travel mo. So, ganun din sa buhay natin, sa pamilya natin. If ever, wag naman sana, may nangyari kay breadwinner, unexpected situation, hindi natin alam kung kailan, papaano, nawala si breadwinner. Inisip natin, makapapatuloy kayong member ng family na naiwan. Kung inaasahan nila ay yung mamayapang provider. So kung meron siyang iwanan ng sapat na insurance, oo ang sagot natin. Kung wala, again, babalikan natin yung mga sitwasyon na kung saan pag wala, problema yan. Okay? So ngayon, kapag meron ka raw nito na life insurance, eto, final expenses natin, liabilities, bayad dyan. Okay? Income stream, secure dyan kasi may sapat kang iniwanan. Sabi natin, minimum 5 years na lang. 5 years is enough to recover your family. Ako, ang sapat ko is 20 years. Wow. Diba? 20 years. Enough, makarecover yung family mo for 20 years. Kahit hindi mo trabaho yung partner ko, okay lang. Why? Kasi sapat yung iwanan mo. Diba? Future dreams can be achieved. Yes, oo. Lalo na yung pangarap ng mga anak mo. Diba? Tupad yun. Sapat ka kasi. Anong pakiramdam, Art, pagka meron kang ganyan? Eto. O, diba? Siguro nanood naman kayo ng ano yun? Yung Secretary Kim. What's wrong with Secretary Kim? O, sila kasi yung model ko. But anyway, patakin natin yung sitwasyon natin. Pag meron ka niyan, pati yung bahay na hinulugan mo
bayad yun. Yung sasakyan, na inulugan mo, bayad yun. Yung business mo na naghingalo na, mare-recover mo yun. Di ba? Ang dami pa lang pwede maitulong. Yes, ang dami. Iisip kasi natin, huwag natin isipin yung ilalabas natin. Huwag natin isipin yung cost. Ang isipin natin yung value na matatanggap ng family mo. Art, pag walang ganyan, eto. Pag wala, eto na. Siyempre, ayaw natin mangyari. Ayan, mangutang na naman tayo. Aasa tayo sa abuloy. Though abuloy is good, kaso nga lang, hirap di ba? Abuloy. Diba? Mangutang tayo, kasi kailangan ng lupa, pagpapalibing, kabaong, wala. Ba service, funeral service natin. So, magbabayad ka na naman ng interest doon. Tulad na sabi ko kanina, na-share ko kanina, nag-asa ko sa government for 1,500 pesos. Munang pwedeng sabihin sa kanya na, dagdagan mo naman to. Gawin mo ng 5K. Nagpresyo ka pa. Di ba? Kasi hindi sapat yun eh. Next, yung burden and pressure doon sa kusino man. Papag-iiwanan natin yung problema na, let's say, yung asawa mo. O let's say, panganay mong anak. Di ba? Napakabigat yun sa kanila. Lagi nilang isipin yung financial needs eh. Yun lagi talaga, literal. Wala yata akong narinig na member ng family na isip nila, okay, nawala yung address, ano mangyari? Yung pera pa rin yung isip nila kasi kabuhayan. So, ano mangyari, Art? Ayan. O kanina, di ba, gandang-ganda. Ayan, wala na, ayan na. Di ba? Wasaid na kasi. Isang bagay na kung saan pahalagaan natin. Hindi naman natin siya panghabang buhay huhulugan eh. May 5 years, may 10 years, depende sa budget mo. Pwede naman natin i-customize yun. Mahalaga, meron ka. Hindi man kalakihan yung maging coverage mo, mahalaga, meron ka pa rin. Something is better than nothing. Okay? So ngayon, protect your future today. Ngayon na mismo, what's the best time, Art? Ngayon mismo. Ako, Art, bawa, kung kailan ako dapat magsimula. Time na meron ka ng income, time na meron ka ng trabaho, time na kumikita ka na, pwede ka na mag-start. Kasi bakit? Kasi may umaasa sa'yo. Sabi mo, Art, kasi dalaga pa naman ako eh. Binata naman ako. Okay, that's good. Walang problema doon. Tandaan, hindi lahat tayo ay makakatakas sa sakit. Tandaan, no one can escape. Whether minor or major na sakit dyan, walang makakatakas dyan. Kung dalaga ka man o binata ka man, paghandaan mo yung bagay na yun. So, hindi natin sinasabi na magkasakit tayo. Pero syempre, again, no one knows. Okay? Small obligation. Let's say lang naman, Art, ang budget ko lang ay 1.5 per month eh. Possible ba, Art? Yes, oo. Kung 1K lang, Art, possible pa rin ba? Yes, oo naman. Oo. Sagot ko. Basta mag-start ka. Kasi ganyan din kami nag-start. Isang policy, naging 2, hanggang sa naging 8, hanggang sa naging 14 policies ng buong pamilya. Imagine for 5 years. So sabihin, future risk secured na talaga. Yes. Diba? Malaking obligasyon kasi yun. Malaking obligasyon yun. At least, kahit anong mangyari, pauwiin man tayo ni God, hindi tayo mag-iisip kung paano yung maging pamilya natin. Paano yung maging sitwasyon ng pamilya natin? Kasi alam natin, meron tayong pamana. Okay? Kasi, tanong lang naman sa'yo, bakit ka magbubuo ng pamilya para lang masabi na may pamilya ka? Hindi ganun yun. Kaya ka nagbuo ng pamilya kasi you have to add value to people. Kasi yung bubuo yung pamilya, may value yun. Mag-a-add ka ulit. Mag-a-add ka ng happiness, mag-a-add ka ng joy, mag-a-add ka ng peace. At mag-a-add ka rin ng financial freedom. Correct? Okay, ngayon, the final solution is self-completing. Complete mo yung sarili mo. Paano? Ito, bigyan mo yung sarili mo ng emergency fund, ng health insurance, at saka ng life insurance. Kompleto ka na pagkakaroon. Yung small struggles natin financially, na kapag dumadaan-daan yan sa bawat buwan, sa bawat araw, it happens naman kahit kanino. Lahat may struggle. Lahat, literal. Mayaman o hindi. Meron yan. Sure ako doon. Pero hindi halata. Bakit? Baka nadadala nilang na maayos. Okay? Isang bagay na kung saan pagtuunan natin ng pansin. Kasi again, hindi mo alam. Hindi ko rin alam. Hindi rin nila alam kung kailan na pwede mangyari. Okay? So, self-completing tayo. So, a predetermined amount of money is instantly created when the risk event happens. Diba? Regardless of how much or how little premiums have been paid. Malit man yun o malaki, it helps. Okay? So, kwento ko lang, no? Bago tayo magtapos, kasi actually patapos na tayo. Meron na isang kliyente, hindi man sa amin to, pero
isang kliyente na ko saan, breadwinner, panganay ka siya. So, kumuha siya ng insurance for 1 million yung life coverage. Kasi nga, pero nag-umpisa pa lang siya sa work. So, meron siyang vertigo, in-report naman yung kanyang sakit. So, na-approve naman yung kanyang policy. And after 2 weeks, na-approve yung policy niya after 2 weeks. So, siya, mountain climb, makit ng bundok. So, accidentally, may nangyari. 2 weeks after the approval, imagine. So, natanggap ba ng family yung insurance? Yes. Dahil sa accident ito nangyari, 1 million natanggap ng family plus 500,000 dahil sa accident ito nangyari. So, 1.5 plus kung magkano naman yung kanyang investment component sa market. So, initial payment pa lang niya yan for 3 months. How much are yung kanyang initial payment for that coverage? 6,500. I'm not saying na nawala yung buhay na okay lang. No, hindi. What I mean is, siyang breadwinner. Imagine that for that 6,500, yung 1.5 natanggap ng family niya na insurance with accidental death benefit. Ngayon buhay yung family niya with the business na pinuhunan dun sa 1.5 million na yun. Imagine that. Dahil sa kanya, nakapagpatuloy yung pamilya. Dahil sa kanya, buhay yung pamilya. Those di natin sinasabi na okay lang na mawala ng member. No, hindi. Pero syempre, imagine with that breadwinner. Paano kung hindi niya iniisip yun? Paano kung hindi siya kumuha? Paano yung mga kapatid niyang maliliit? Malaking problema yun. Diba? Okay. Syempre, kapag meron ka niyan, ito yan. Thumbs up yan, syempre. Diba? Approve na approve yan. Kahit sa asawa mo, kahit sa pinsa mo, sa magulang mo, approve yan. Kailangan lang matuto ka lang sa iyong financial responsibility. Na okay, ito ang gagawin mo ha. Sahod mo, buwasan mo na ng savings mo. Buwasan mo na ng pang-investment mo. Equals, yun na yung pang-expenses mo. Yun ang dapat mong gawin. Okay? So again, review lang tayo sa mga nandito sa ating audiences na to. Ano nga ba yung mga kailangan natin? Bigyan nyo nga ako ng idea. Ano ba yung mga kailangan natin? Ano ba yung mga diniscuss natin na part ng financial security starter pack natin? Anyone, bigyan nyo nga sa akin yung 3 na yun. Sige nga po, pagka nabigay mo sa akin yan, meron tayong parapol. Scan mo lang. Ay, nascan napindot ko tuloy. Sige, okay na. Napindot ko na lumabas si emergency fund. Ano pa yung dalawa? Sabihin nyo nga sa akin, ano pa yung dalawa na part ng starter pack natin? Endowment. Health insurance, life insurance po. Yun, congratulations. Salamat po sa sumagot. Ayan po, tama po. Emergency fund natin, life insurance, and of course, health insurance. Siyempre, pag mayroon kanyang 3 na yan, Sun Life, specifically, okay, magkakaroon ng freedom to live brighter. Okay? So, sana itong gabi na to, tumatak sa iyong isipan, lalo na sa kalooban mo na napakahalaga pala na meron akong financial security. Itong 3 pala na to ay napakahalaga. Yes, napakahalaga. Kahit kanino, kahit anong estado mo sa buhay, kahit sabihin natin na Art, maliit lang kasi nakita ko, okay lang yan, kumuha ka ng plan na pasok lang sa budget mo muna. Then eventually, kapag malaki na yung sahod mo, then get another policy. O di ba? Different goals, different plans. Okay? Yun yung advice ko sa'yo. Okay? Salamat ng marami sa oras mo, sa pakikinig at sana may napulot kang aral. Wow, di ba? Teacher na teacher. So yun. So bago tayo mag-iwalay itong gabi na to, okay? Salamat sa inyong lahat. Okay, scan mo lang to. Pwede kang manalo ng worth 25,000 na insurance. O di ba? O di ba? Ay, wag yan. Di ba? So ngayon, dahil lang dito, pwede ka pala magkaroon ng coverage. So ngayon, scan mo na yan. Okay? So salamat sa pakikinig, salamat sa inyong oras. Sana itong gabi na to nakapag-add value ako. Sana na nakurot ko yung iyong kalooban bilang isang breadwinner, bilang isang ate, bilang isang kuya, bilang isang tagapagtaguyod ng pamilya. Sana sa isipan mo sumagi rin yun na, o nga no, what if? O di ba? Kung meron kang life insurance, meron kang health insurance, may emergency fund ka, yung what if mo, wala na yan. O di ba? Yun lang, o di ba lang. Okay, sige. Salamat ng marami sa inyong oras. Get your policy. Kailan? Ngayon na.